Napakalamig kong umaga, mga kapuso po natin. Ako! Ang paalala ko ng Department of Health, mag-ingat. Lalo na yung may mga hika. Dahil sa lamig ho ng panahon, lamig sa madaling araw, ay madalas ho sinusumpong sinusumpong ho ng kanilang karamdaman. Yung pong may mga sakit hong hika. Ingat! Araw na ho na Lunes sa Enero 26, 2026. Abay, tama-tama dun sa mga laging nagbabantay ng numero. Ngayon, 26. 1, 26 at 26. Nalusaw na ho ng tuluyan mga kapuso ang binabantayang low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility mga kapuso. Ito pong dating bagyo na pumasok ho sa ating pong teritoryo o sa loob ng Pilipinas, sa loob ng PAR, ay tuluyan na hong nalusaw mga kapuso. Umiiral ho yung pong share line at amihan sa may bahagi ho ng Visayas at Mindanao. At sa bahaging norte naman, ng ating pong bansa, abay napakatindi yung lamig ng panahon. Mga kapuso, sa ngalan po ng aking pong partner sa bahaging technical, Super Rene A. Olape. At sa production side, kasama din po natin ang aming pong production assistant, si Super Leia Lynn Agnas Aranilla. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman. Wala hong kinikilingan, walang pinoprotektahan. Labanan ho ang fake news, dapat totoo. Magandang umaga sa mga kapuso po natin. Umaga pala nakatutok na sa ating pong himpilan. Si Ma'am Del Lastimoso Kanupin, magandang umaga. Malamig na malamig din daw ho dun sa kanila sa Barangay Mauyon. At kay Ma'am Clarita Zambales, magandang umaga ho sa inyo. Good morning, shout out po sa lahat ng nakikinig ho sa Kapunayan, Puyo, Palawan. Magandang umaga. Sa Super Balita sa umaga. Sa ating po mga kababayan dyan po sa bahaging norte ng ating pong lalawigan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Inaantabayanan ho mga kapuso yung pong muli na namang paghahain ng impeachment complaint. Isa pang version ng impeachment complaint laban ho sa ating pong presidente. At may panawagan kay dating Congressman Zaldico na lumabas na. At siya na ho mismo yung pong maging witness doon po sa sinasagawang investigasyon ng Floribund Committee ng Senado mga kapuso. Alas 5:14 na. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Abay, tinatawagan ho mga kapuso ng ating po mga kababayan dyan po sa Barangay Salvacion.
Yan po sa Rojas, Palawan. Yung pong kalsada, yung kontraktor ng kalsada na ginagawa binakbak pero hindi na ho binalikan. Kailan ito? Nag-umpisa ito October 14, 2025. At yung municipal government pala ito. Yung pong may proyekto nito. Nasa 996,589 yung pong budget. Napakadelikado ho para po sa ating pong mga residente ho dyan. Bakit binakbak ninyo? Hindi na ninyo binalikan para nakikipagkumpetensya kayo sa mga taga Puerto Princesa. Na marami hong binubutas-butas yung kalsada, ang tagal naman bago ho balikan. Ayan, panawagan ng ating pong mga kabarangay, mga kapuso ho natin dyan po sa Barangay Salvacion. Kung wala rin daw kakayahan, yung pong kontraktor, huwag na hong ipasali pa sa bidding. Kasi ilaway lang ang puhunan ng mga lintik na yan eh. Makisasali sa bidding pero wala naman po mga heavy equipment. Kaya yun ho, nangyayari, nakatenga yung pong proyekto. Subcon daw kasi ito eh. Kaya doon po sa kontraktor, may mahiya naman ho kayo sa ating po mga kababayan diyan po sa Barangay Salvacion. Magandang umaga kay Sir Leo Havares, ganun din kay Ma'am May Balmonte. Magandang umaga ho sa inyo. Alas 5:16 na ho ng umaga, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Punta na ho natin yung po mga nakalinya na ho natin mga balita sa Super Balita sa umaga numero 1. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa naging panayam ng Super Radio kay Ginoong Roderick Siroto ng Bantay Dagat ng bayan po ng Araceli, Palawan, kaugnay sa usapin ng illegal fishing sa isla ng Kalandagan na di umano'y mga protector kaya't hindi nahuhuli ang mga illegalista. Aniya sa loob ng 2 taon na kanyang serbisyo ay wala pa siyang nahuhuli sa naturang isla pero may mga impormasyon silang natatanggap na may mga nagsasagawa ng kompresor pero hindi natitiklo dahil may protektor. Sa totoo lang, sir, 2 taon pa lang akong head ng Bantay Dagat. Okay. Simula ako naging Bantay Dagat, head na may mga info na mayroong nagko-compressor sa Kalandagan maging ang dinamita. Mm. Ngayon, nagpapatrol kami dyan. Nagpapatrol kami tuwing gabi. Opo. Ang nangyayari kasi, ang protector ng mga illegal na yan, yan doon mismo sa Kalandagan. Kaya wala kaming nahuhuli. So, totoo. Ngayon, ang nahuli naming compressor dito sa bayan ng Araceli ay mahigit 30 compressor ang nahuli namin. Okay. Simula ang taon. Pero sa Kalandagan, ni isa, wala akong nahuli. Dahil ang protector nila, dyan mismo sa Kalandagan. Alas 5:18 na ng umaga. Sa kaugnay na balita, hindi niya alam kung sino ang protektor pero nakarating na impormasyon sa kanila na kapag dumarating sila sa isla ay meron pong nagtitimbre sa protektor doon sa mga iligalista. Hindi ko alam kung sino ang protektor dyan. Basta ang may nagdinto sa akin, na sila, pag dumating kami dyan, may protektor na kada nagsasabi na layas na kayo kasi nandito na sila. May Sa nagtitip. loob ng 2 taon na pag-hawak ko ng Bantay Dagat, isa wala akong nahuli dyan.
Nako, hindi. Wala akong nahuli. Pag- Samantalang ang balita nila, may nagkukompresor. Okay. Oo. So pag ganyan talagang wala kayong mahuhuli, nagko-coordinate ba kayo sa barangay pag mag-ooperate kayo dyan, sir? Kung pag kami ay gabi mag-patrol, hindi kami nagko-coordinate. Pero pag sabi nilang mayroon dyan na ganitong oras, ganito ang pumunta, dumadaan kami sa Panandagan, kukunin namin ang Coast Guard para isama mag-patrol. Alas 5:19 na ng umaga mga kapuso, kayo'y patuloy na pong nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 1. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Sa kaugnay na balita, may mga tao, maaaring may mga tao mano sa bayan na mismong binabayaran na mga illegalista upang magbigay ng impormasyon kapag sila'y aalis at magsasagawa ng operasyon at ang bayad dinadaan sa online payment. Maaring mayroon din silang tao dito sa bayan mismo na binabayaran nila na maglagay o magbigay ng impormasyon na kami ay umalis. Okay. Kasi through GCash daw through GCash. Ginag-GCash na lang daw ngayon ang bayad sa magbigay ng impormasyon sa kanila. Aba, high-tech na ha? Online payment na yung bayaran para timbrihan sila na may manghuhuli at magpapatrolya doon sa area ng Kalandagan. Ganun po, Hepe. Opo, kanong nakaraan, pumunta kami doon, may nagkukompresor doon sa kasuran. Nung pumunta kami, yun pala umalis na rin kasi may nagpunta doon na bangsa na magsasabi makalis na. Nang time na yun sa Kalandagan mismo. Alas 5:21 na ho ng umaga. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Ginoong Roderick Zirodo, ang hepe ng Bantay Dagat dyan po sa Araceli, Palawan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, aabot umano sa 30 na kompresor ang nakuha nila sa ibang bahagi ng Araceli. Pero sa Madukang at Kalandagan ay wala silang nahuhuli at may impormasyon pa sila na mayroong mga nagdidinamita ay nasa bato na lamang at hindi na gumagamit ng bangka, mga kapuso. Ang nahuli lahat ng kompresor dyan, nasa 30 na kompresor ang nahuli namin dito sa may Hartres. Pero sa Kalandagan, sa Madukang, wala. Sa Kalandagan, wala talaga. Ganun talaga. Sila na mismo nga ay formasyon na kami na yung nagdidinamita nga dyan mismo ay nasa bato na lang nakapatong, itapapon na lang yung dinamita. Hindi na ganun gumagamit ng bangka. Ang ginagawa ng Coast Guard dyan? Ginoon si Rodo. Paano raw kasi meron daw mga sinusuplayan na ng isda na ilang elemento o tauhan ng Philippine Coast Guard. Totoo ba yan? Kaya nagiging bulag na kayo sa mga nangyayari dyan sa Kalandagan, partikular sa Madukang. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita. Sa ngayon, dahil sira na yung bangka nila, kaya ang plano manghihiram sila ng bangka at dapat may mga barangay official muna na manghuli habang inaayos ang kanilang bangka. At kapag gumanda na raw ang panahon, ay baka humiram sila ng ibang bangka para magamit. Sa ngayon, nasira yung bangka namin dalawa. Nandito nakabara ngayon kasi nasira. At saka may mga barangay official naman na dapat sila muna habang inaayos namin yung bangka namin sa Bantay Dagat. Pag magandang panahon ngayon, grabe kalakas kasi ngayon, pag gumandang panahon, maaaring makahiram kami ng bangka na sa mga bangka na mangingisda, maaaring mapunta namin yan. Alas 5:23 na ho ng umaga. Samantala sa mensahe naman ito sa mga nag-iiligal na sana hindi sila magpang-abot sa karagatan. Dahil kapag nahuli nila bagay ito, maging yung mga protektor ay pihado raw kung may kalalagyan sa kanila. Ganito iyon po minsan sa kanila na
sana hindi tayo magpangabot sa laot na magkita-kita tayo doon at may kalalagyan talaga kayo sa mga tagsta. Victor, idadamay ko kayo sa kaso. Pag once na nahuli ko yung na illegal. Galit na. Naiinis na. Pikam-pika na ako sa inyo. Si Ginoong Roderick Sirodo, ang hepe ng Bantay Dagat dyan po sa Araceli, Palawan. Alas 5:24 na ng umaga mga kapuso. Anong ginagawa ng mga Coast Guard na naka-assign ho dyan sa Kalandagan o sa Araceli, no? At sa ating pong local government unit naman, matagal na may ganyang mga problema. Maglaan ho kayo ng pondo para dun sa maayos na bangka. Kaya namamayang pag ang iligarista dyan dahil wala pala kayong bangka. Anong gagawin ninyo? Anong silbi ninyo dyan? May bantay dagat, hindi naman makagalaw. Patawanan lang ho kayo ng mga iligalista dyan. Mayor Sucodilia. Samantala mga kaibigan sa panayam naman kay Kagawad John Vallarta ng Barangay Kalandagan, aniya sila umano'y may mga natatanggap din na impormasyon kaugnay dito. Kaya nakikipagtulungan sila sa Philippine Coast Guard upang magsagawa ng pagpapatrolya sa gabi. Pero hindi nila matsimpuhan ang mga ito. Actually, Sir John Fred, naririnig namin yan. At may mga time na nakikipag-cooperate kami sa Philippine Coast Guard natin dito sa Kalandagan. Na nagkakandak kami ng seaborne patrol lalo na sa gabi. Okay. Kaya lang talagang minamalas kami, hindi namin madaanan eh. Narinig namin yan na meron. Naririnig namin. Kaso hindi namin siya madaan-daanan. Itong mga nagdaang araw, may mga nagpang-abot na reklamo, may nagpaabot na ng reklamo sa kanila. Sana'y mapag-aralan ito, lalo na sa Philippine Coast Guard, na magkaroon sila ng pag-iikot. Kaso ang problema, walang sariling bangka ang Philippine Coast Guard at natatakot ang ilang mga bangkero na magpahiram ng bangka sa kanila para magamit ng mga Coast Guard sa pagpapatrolya, mga kapuso. Ngayon, itong mga siguro mga nagdaang araw, meron na tayong mga lumalapit na mga kababayan. At ito na nga, sabi na napapag-usap-usapan niya namin na naisip namin na sana mapag-aralan lalo na sa Philippine Coast Guard namin na sana nga magkaroon sila ng roving or what. Kaya lang, yun isang nakikita namin problema pagdating sa bangka. Wala rin kasing sariling bangka yung PCG natin dito. Yung barangay, kung minsan yung bangka na ginagamit ng barangay magalaw, pagka may lakad or may problema, yung mga natin ng mga kababayan natin halos ayaw din magpahiram dahil natatakot sila pagka ginagamit sa patrolyo pambot nila. Maganda na rin siguro na nakarating yan sa kinauukulan. Meron tayong concerned citizen na nagparating talaga dyan. Mga kaibigan, si Kagawad John Vallarta ng Barangay Kalandagan sa Araceli, Palawan. Samantala mga kaibigan, punta na ko natin ang ating pong sports update. Super Radio Sports Update. Ihatid ko sa atin yan ni Super John Vicer Bantacudo. Super John, pasok! Nagparamdam agad ng lakas si two-time Olympian E.G. Obiana sa pagsisimula ng 2026 season ng angkin nito antang sumidalya sa 6th Staff Indoor Dusseldorf na ginanap sa Germany. Nagtala ang reigning Southeast Asian Games champion at SEA Games record holder na si Obiana ng 5.65 meter upang masiguro ang tansong medalya. Sinubukan pa ni Obiana na makuha ang 5.70 meter, subalit bigo ito sa kanyang tatlong pagtatangka. Napasa kamay ng pambato ng Netherlands ang ginto, tangan ng 5.65
5.75 meter at pumangalawa naman ang pambato ng Amerika na mayroong 5.70 meter. At yan ating balitang sports. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Mga kaibigan, muling sumayin niyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo pa tabayaran mga kaibigan ang mas mainit ho mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, tuluyan na hong nalusaw ang binabantayang low pressure area, yung dating bagyong Ada, na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Tuluyan na hong nalusaw ayon ho sa Pag-asa mga kapuso, at ang nakaapekto sa Pilipinas ang dalawang weather system share line sa may eastern sections ng Visayas at Mindanao. At amihan naman mga kapuso, yung pong nakaapekto sa Luzon at sa nalalabing bahagi ng Visayas. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, ng Eastern Visayas at Central Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at ilang mga pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa shear line. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan na dahil naman sa amihan. Ang Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may ilang mahinang mga pag-ulan na dahil naman ho sa amihan. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng malakas na hangin mula Hilagang Silangan hanggang Hilaga na may maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula Hilagang Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga mga kapuso. Samantala si Mapaga Balita, pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa naglabas ng paglilinaw hinggil sa kalsada sa Green Valley sa Barangay San Jose. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Nilinaw ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng Office of the City Engineer na bagamat may nakalaan ng pondo para sa pagkukumpuni ng kalsada sa Green Valley, San Jose. Hindi pa ito nasisimulan dahil sa isang mahalagang konsiderasyon kaugnay sa kasalukuyang proyekto ng pamahalaan sa lugar. Ayon sa Office of the City Engineering, mayroon ng aprobadong pondo para sa pagkukumpuni ng kalsada sa Green Valley mula pa noong nakarang taon, ngunit may nakatakdang flood control project ang Department of Public Works and Highways sa nasabing lugar. Dahil dito, hiniling ng DPWH na pagpaliban muna ang road project upang maiwasan ang dobleng trabaho at ang posibilidad na masira o bakbakin muli ang bagong gawang kalsada.
Dilinaw ng pamang lungsod na ang road project sa Green Valley ay nakalinya na at isasagawa kaagad matapos makumpleto ang flood control project ng DPWH. Ako, si Wilmar Abreu, Jimmy Superadio, Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:49 na ho ng umaga. Yung palang dahilan mga kapuso. Dahil doon sa flood control project, nababagtas ho dyan sa lugar na yan. Kaya hindi ho magalaw-galaw. Yung pong kalsada dyan po sa Green Valley. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Department of Health nagbigay ng babala sa panganib ng sakit na tigdas sa mga bata. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagbigay ng paalala ang Department of Health sa panganib ng sakit na tigdas, lalo na sa mga batang hindi bakunado laban sa naturang sakit. Ayon sa DOH, dahil sa mabilis itong kumalat at maaring mauwi sa pagka-ospital at posibleng pagkasawi ng pasyente na tatamaan ng tigdas hangin. Ang isang batang may tigdas ay maaring makahawa ng 16 na iba pang batang hindi bakunado. Hinimok ng kagawaran ng publiko na pabakunahan ng mga batang edad 6 hanggang 59 na buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga fixed o temporary vaccination site na itinalaga ng mga local government unit. Ilan sa mga sintomas ng tigdas hangin ay lagnat, ubo, mapupulang pantala, pamumula ng mata, sipon at pagkakaroon ng kulani. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Superadio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa magkakaloob ng 6,000 pisong quarterly allowance para sa mga law enforcers sa lungsod. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreu. Sa detalye ng balita, pasok! Kakadooban ng 6,000 piso na quarterly allowance ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa ang mga law enforcers ng lungsod ng Puerto Princesa simula ngayong taon. Sa klaw ng programa, ang kabuang 1,354 na personnel mula sa iba't ibang law enforcement agencies kabilang ang Philippine National Police, tulad ng Police Internal Affairs Service, City Explosive and K9 Unit, Maritime Group, Aviation Security Group at Highway Patrol Group. Kasama rin sa benepisyaro ang Palawan Cyber Response Unit, City Fire Station, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Bureau of Jail Management and Penology o BGMP City Jail. Opisyal man o hindi, pati ang mga non-uniform personnel o NUP na may plantilla positions. Ang naturang allowance ay katumbas ng 2,000 piso kada buwan na ibibigay tuwing ikatlong buwan o quarterly. Mas mataas ito kumpara sa dating 1,000 monthly allowance bilang tugon sa patuloy na pangangailangan at sakripisyo ng mga tagapagpatupad ng batas sa lungsod. Layo ng programa umano nito na maibsan ng araw-araw na suliranin ng mga law enforcers at may padama ang pagkilala ng pamahalang lungsod sa kanilang sakripisyo at serbisyong ibinibigay sa komunidad. Samantala kabilang ang pagbibigay ng allowance sa mga law enforcers sa lungsod sa inaaprobahang pondo ng city government para sa ngayong taong 2026. Ako, si Wilmar Abreu, GMA Superadio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, 7 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Nagtala na mahigit 130 kaso ng dengue. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo.
Sa detalye ng balita, pasok! Pumalo na sa kabuuang 133 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na may 3 namatay. Ito ay sa unang 3 linggo pa lamang ng Enero 2026. Sa datos ng Victor Born Mimaropa, nasa 46% ang pagbaba ng kaso nito sa kaparehong panahon noong nakarang taon na may 246. Nagtala ang Puerto Princesa ng 23 kaso na may 1 namatay, 14 sa Busuanga at 13 naman sa Nara, habang may naitarang 1 nasawi ang Kulyon at Corona. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na mayroong 279 dengue cases at mayroong 4 na nasawi. Patuloy naman ang paalala ng Department of Health sa publiko na palagi ang maglinis ng bakuran at agad magpakonsulta sakaling makagat ng lamok. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:54 na hunang umaga. Samantalang mga kaibigan sa iba pang balita, patuloy na pinatutupad ng mga tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 4 na araw na pasok sa opisina. Ito ay sa pamagitan ng DENR Pendro Palawan at mga tanggapan ng Community Environment and Natural Resources Office o Sendro sa lalawigan. Base sa public advisory ng DENR Pendro, ang pagpapatupad ng 4 na araw na pasok sa opisina bawat linggo ay nagsimula noong pang Enero 5 at magtatagal hanggang Marso 27 na taong kasalukuyan. Ang sistemang ito alinsunod sa DENR Administrative Order Number 2025-34 na kung saan sa ilalim ng patakarang ito, ang opisyal na araw ng trabaho sa mga kawani ng DENR ay mula Lunes hanggang Huwebes na lamang, mga kapuso. Sa bagong patakarang ito, ang ahensya, ang lahat ng opisina ng DENR sa lalawigan na kinabibilangan ng Pendro at Sendro dito sa lungsod at mga munisipyo ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi upang ipagkaloob ang serbisyo sa mga may transaksyon sa kanilang tanggapan. Kaugnay nito inikayat ng DENR Pendro ang publiko na mayroon pong transaksyon sa kanilang mga tanggapan na natandaan ang bagong schedule ng kanilang operasyon. Alas 5:56 na hunang umaga. Sa Super Balita sa umaga. Samantala, balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo. Ilang wildlife species na rescue sa isinagawang operasyon sa bayan ng El Nido. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Sa balita, pasok! Nasagip sa magkakahiwalay ng rescue operations mula sa pinagsalib na puwersa ng PCSDS Enforcement Team North at Central, katuwang ang Peace and Security Cluster ng Provincial Government at DENR Protected Area Management Office ang ilang wildlife species sa bayan ng El Nido sa nakalipas na linggo. Batay sa ulat ng Palawan Council for Sustainable Development, kabilang isang Philippine Long-Tailed Macaque o Philippine Monkey ang na-recover sa Barangay Villa Libertad. Isinagawa operasyon bilang tugon sa tawag ng isang concerned citizen hinggil sa iligal na pag-aalaga ng unggoy. Kasunod na rescue isang pink-neck green pigeon o mas kilala sa tawag na punay sa isang establishmento na agad namang pinakawalan sa gubad. Bukod dito, isang gray-faced buzzard o mas kilala naman sa tawag na sawi ang voluntaryong na i-turnover sa PCSDS matapos itong matagpuan na may sugat sa barangay Kurong-Kurong El Nido. Ang wildlife ay may partikular na pangangailangan at hindi kayang matugunan sa loob ng tahanan ng tao at nararapat na manatili sa kanilang natural na tirahan. Hinikayat din ang ahensya ang publiko na agad i-report o i-turn over sa mga otoridad ang anumang wildlife upang matiyak ang kanilang kaligtasan at sa patuloy na konserbasyon ng likas yaman ng Palawan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Ang tamang oras sa Pilipinas, 2 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala sa iba pang balita, inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office Mimaropa
ang driver at may-ari ng isang Toyota Hiace van dito sa Palawan. Matapos ireklamo ng pasahero nito dahil sa diligtas na pagmamaneho. Base sa Facebook post na inilabas ng Land Transportation Office Mimaropa, ang naturang van ay nireklamo ng isang pasahero noong Enero 12 na taong kasalukuyan dahil bukod sa delay umano ng 2 oras ang biyahe mula Puerto Princesa patungong Nido, Palawan ay overloaded pa sa pasahero. Dahilan para mawala na ng sapat na espasyo para sa mga pangarga. Kaya ginawa itinali na lang sa harapan ng van ang ilang bagahe dahil wala ng space sa loob mismo ng sasakyan. Nireklamo rin ang driver ng overspeeding dahil sa sobrang bilis umano magpatakbo kahit nasa gitna ng dilim at makapal na hamog sa kalsada na kinakailangan pa manong ilabas ng driver ang kanyang ulo sa bintana para makita lang ang daan. Sa katunayan, umiyak pa manong nagmamakaaw ang isang pasahero na pagalan lang yung pong pagpapatakbo. Subalit na galit pa umanong driver at binaliwala ng yung nagre-reklamong pasahero. Unsod sa reklamong ito ay sinailalim ni Acting Regional Director Attorney Wendell Dinglasan sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver ng van. Kaugnay nito nasa alarm status rin o nasa alarm status din yung pong sasakyan upang hindi muna magamit habang nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon. Mga kapuso, saglit lang ho, bibigyan na lang ho natin ang ilan sa ating pong mga paalala. Huwag ho kayong bibitaw. Babalik pa ho ang ating pong mga balita. Ngayon, Super Balita sa umaga. Alas 6:08 na ho ng umaga, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Balikan ko natin ang iba pa sa ating pong mga karagdagang mga balita. Naglatag ng mga kapamaraanan si Board Member Winsor Arsaga ng unang distrito ng Palawan para magkaroon ng siyerang lalawigan sa nadiskobring bagong deposito ng natural gas sa bahagi ng Malampaya o itong Malampaya Est-1. Sa panayam ng Super Radio kay Board Member Arsaga, ipinunto nito ang political at legislative option para magkaroon ng siyerang Palawan. Paliwanag ni Arsaga, maaring magpanukala at magpasa ng batas para sa revenue sharing sa resources at hindi naman i-apply ang naging desisyon ng Korte Suprema na wala sa jurisdiksyon ng Palawan ang Malampaya. Pinaka-importante dyan, yung political at saka legislative option. Ito ay ginawa na nila Congressman Alvarez, sabi kang Congressman ng Barangay Junior Acosta. Si Acosta Junior, meron na silang pending bill dyan sa Congress at tawag nila dyan revenue sharing sa resources. So dito, hindi mo na i-apply dyan ang decision ng Supreme Court, but ito i-apply natin yung proximity sa lugar. Kasi sa Supreme Court, yung Malampaya, Camagüey, napakalayo sa Palawan yan, beyond our territorial jurisdiction. Ang tanong, kung hindi yan sa Palawan, kanino yan? Sagot doon, sabi ng Supreme Court, sa Estado yan. Because it is part of the continental shelf. Mga kaibigan, si Board Member Winsor Arsaga, nagunang distrito ng lalawigan po ng Palawan. Samantalang pinunto pa ni Arsaga na doon sa gagawing legislation ay pwede maging basihan ang pinaka-proximate na landmass o pinakamalapit sa site. Ito nga mano ang habulin ang malapit sa lugar dahil magiging operasyon ito ay makakaapekto sa ating environment, ganun din sa climate change at maging sa disaster management. Kasi ito sa legislation, ang basis niyan yung pinaka-proximate na land LGU, land mass, pinakamalapit doon sa site. So tayo, ang abulin natin dyan, yung malapit tayo. Kasi kung malapit ka, yung mga operators dyan, may epekto sa yung environment, may epekto sa climate change, may epekto sa ating mga disaster management. So on that basis, doon natin i-anchor yung ating request o yung operation sa law na makapati yung Palawan.
Wala na tayong pag-asa doon sa batas. Dahil idiniklaran ako ng Korte Suprema, mga kapuso, na wala, hindi sakop ng Palawan, yung pong site ng Malampaya. Dahil ito'y nasa continental shelf. Ibig sabihin, yung nakakasakop nito ay mismong estado. Wala sa Palawan, pero yung proximity, yung proximate nung site sa Palawan, na kung sakasakali na magkaroon po ng aberya, tayo ho ang unang maapektuhan sa Palawan. Alas 6:11 na ho na gumaga, mga kapuso, sa kaugnay pa rin hong balita. Isa pa nakikitang opsyon ng bukal, iyong direktang makipagkontrata ang Palawan sa kumpanya na mag-ooperate nito at maging sa Department of Energy. Nakikipag-negotiate ang Palawan bilang pinakamalapit na probinsya, kaya kailangan din natin protektahan ang ating kalikasan at coastal community, kung kaya dapat merong ibibigay na share sa atin ang Malampaya. Jadi isang option pa dyan, yung makikipag-kontrata tayo directly with the operating companies dyan. And with the DOA, makipag-kontrata tayo doon, negotiate tayo na tayo bilang isang probinsya na pinakamalapit dyan. Necessarily, we have to protect our environment, we have to protect our coastline communities, na dapat meron din silang ibibigay na share sa atin. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Mga kaibigan, kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Ayon pa sa bukal, maaari manong sabihin na ang share na makukuha sa Malampaya ay gagamitin para maibaba ang presyo ng kuryente sa Palawan. Maaari naman itong gamitin dahilan na ang makukuha ang share ay gagamiting subsidiya, mga kapuso. Siyempre natin sabihin na yung magiging parte natin yan, yung share na makukuha natin, ay gamitin natin to lower the cost of electricity in the province of Palawan. Although tayo naman talaga, wala tayo sa grid eh. Kasi yung dyan, yung tubo sa ilalim ng dagat na doon dinadaan yung natural gas. Ay dire-diretso ng Batangas yun. Hindi man nag-detour sa atin yan. Di ba? So doon yung dire-diretso. But pwede tayong mag-ration out na yung share na ibibigay sa atin ay pwede natin gawing subsidy sa ating mga energy cost dito sa probinsya. Mga kaibigan, si Board Member Winston Arzaga na unang distrito na lalawigan po ng Palawan. Radyo Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kapuso, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, kinumpirma ni Punong Barangay Ronaldo Mongsayang na Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng mga nangyayaring insidente ng nakawan sa kanyang barangay. Sinabi ni Punong Barangay Sayang sa Super Radio na nitong mga nakalipas na mga buwan at linggo, marami manong naitalang nakawan na naiulat sa kanyang barangay. Ayon pa sa Punong Barangay, nakakalungkot umano na karamihan sa mga nabibiktima ng mga magnanakaw ay mga estudyante. Totoo po yun, hindi natin may kakaila talaga. And the past few months, the past few weeks, talagang marami na talang nakawan na report sa ating barangay na at nakakalungkot nga ito dahil mostly yung mga biktima ng ating ito, yung ating mga estudyante dito sa ating barangay Santa Monica. 15 minuto na mga kapuso, makalipas ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Talagang rampant yung insidente ng nakawan dyan po sa barangay Santa Monica.
Pinaigting na mano nila ang presensya ng kanilang mga barangay tanod kung saan 6 na beses na mano ang ginagawang roving ng mga ito sa gabi. Ayon po sa kapitan, hindi na lamang umano sa gabi umaatake ang mga magnanakaw, kundi maging sa umaga ay may naitatala na silang insidente ng pagnanakaw. Kaugnay nito, nanawagan na rin ang punong barangay sa kanyang mga kabarangay na maging mapagbantay at agad makipag-ugnayan sa barangay kung mayroon nakikita ang kahina-hinalang individual sa kanilang lugar. Actually, di lang na lang pang gabi ang ginagawa nila. May mga reported na tayo sa Santa Monica, kaya nga sabi ko, nakakalungkot talaga. May mga umagang atake din sila. Kaya nga sa level ng barangay, pinaigting natin yung pagbabantay. Una-una yung ating mga tanod. Kasi previously, yung ating tanod, we have only 3 roving every night. Ngayon, ang in-intensify natin para lalo maging visible yung mga tanod natin is 6 times a night. Kaya lang, katulad ng nabanggit natin, pati umaga, umaatake na sila. That's why humingi na rin ako ng tulong sa ating mga kabarangay na maging vigilant. Agad makipag-coordinate sa ating barangay. Kung may mga kahinahinala sila nakikita mga tao sa area nila o purok nila, na sa tingin nila ay parang hindi taga roon, para agad tayo makaresponde. Maiwasan yung nakawan na nababanggit. 17 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. May reaksyon dito, Kapitan. Mong sayang. Ay wala man daw nakakarating sa kanila na nagruronda ng mga barangay tanod. Maging sa Villa Princesa daw ho, walang nakakarating doon, Kapitan. Kaya pasyalan din daw ho ng inyong pong mga barangay tanod, yung iba pang bahagi ng barangay Santa Monica na hindi nararating ng inyong pong mga barangay tanod na madalas din pong may insidente ng nakawan, lalo na dyan sa Villa Princesa. Magandang umaga kay Ma'am Ismao Lianera. Talagang maaga pa lang nakatutok na sa atin si Ma'am Ismao. Mukhang pabalik na ng Pilipinas si Ma'am Ismao eh. Ganyan din nung pabalik na si Ma'am Bing Dave. Madalas nakikita natin yung kanyang mga mensahe. Alas 6:19 na ho ng umaga mga kapuso. Dito sa amin, Barangay San Manuel, marami ring insidente ng nakawan. Sana si Kapitan Lagrada magpa-rubing din ng kanyang mga barangay tanod. Sige, nakamonitor naman yan si punong Barangay Lagrada. Si Kapitan madaling tawagan yan eh. Ako nga, taga-ibang barangay, pero nung tawagan ko nung may natagpo ang aso na patay doon sa may kalsada, siya unang tumawag sa solid waste para maasikaso ka agad yung nirereklamo ng ating po mga kababayan. Wala akong makontak doon sa barangay na nakakasakop doon eh. Ika muna mga kapuso, maki-update muna ho tayo lagay ng ating pong panahon. Si Sir Mark Macolor, ang ating pong makakaugnayan mula sa DOST Pag-asa Puerto Princesa. Lagay ho ng ating pong panahon. Sir Mark, magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po, Sir Rodel, at maging sa ating mga tagapagpakinig. Narito ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Patuloy ang pag-iral ng hangin-ganihan dito sa atin sa Palawan. At na-expect pa natin na hanggang this week medyo may amihan pa rin po tayo. Pero ang kagandahan lang, as of kaninang madaling araw, at least nasa 24 degrees Celsius na lang ang ating temperature kumpara sa mga nakaraang araw dahil umaabot at ang pinakamababa ay 21 hanggang 22, kaya medyo may grabe talaga kalamig ng mga nakaraang araw. At wala naman tayong bagyo ngayon sa loob at labas ng ating CAR at ng ating satellite
satellite images, maging ang ating ground observations, nakikita natin na medyo partly cloudy lamang po tayo. Pero nakikita rin natin ngayong araw ay meron tayong in-expect na at least 1 to 10 millimeters of rainfall at maging sa mga susunod na araw nakikita at least 10 millimeters of rainfall. Ang ating karagatan, dahil nga medyo humina itong ating hangin-hamingan, dito sa may west at maging dito sa may Sulusi ay hanggang 2 metro lamang favorable para sa ating mga kababayang mangingisda. At ang ating araw ay sisikat mamayang 6:27 ng umaga at lulubog ng 6:07 ng hapon. Mula sa Pag-asa, Mark Macolor, Direkta ng Ulat. Mga kaibigan, si Sir Mark Macolor ng Pag-asa Puerto Princesa. Bantay Panahon! Yan umaga ho sa mga kapuso po natin sa Pag-asa Puerto Princesa. Grabing lamig daw ho sa Barangay Mauyon. Pero sabi ni Sir Mark, nabawasan ho ng bahagya yung ponlamig, ano ha? Hindi ho katulad ng mga nakalipas na madaling araw, talagang malamig. Pero malamig pa rin. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Dahil sa lamig ho ng panahon, mga kapuso, nagbigay ho ng paalala ito pong ating pong Department of Health na panganib ho sa iba't ibang sakit doon po sa mga may problema ho sa hika na lalo na nata-trigger pag ganitong malamig ho yung panahon. So, ingat, ano ho, dahil at saka sa trangkaso, sa mga bata naman, yung tigdas, nako. Alam nyo, yung tigdas hindi nakakamatay. Kaya doon po sa mga magulang na mayroon pong sanggol, at may mga anak ho maliliit, nako, ingat, dahil ngayon ho, ay napakalamig ho yung panahon, doon din ho lumalabas yung pong sakit na tigdas. Magandang umaga kay Ma'am Maricel Andao Caliboso, ano ho? Magandang umaga ho sa inyo at sa iba pang mga taga-barangay Mauyon na. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, problema pa rin ho mga kapuso dyan po sa bayan po ng Araceli. May kaugnayan doon po sa pamamayagpag ng mga illegalista sa ating pong karagatan. Sa naging panayam mga kapuso, nag-Super Radio kay Kagawad John Vallarta. Isa umano sa kanilang nakikitang solusyon sana umaksyon ng local government unit na gumawa ng paraan na magkaroon ng bangka na naka-station na mismo sa kanilang barangay na magagamit ng bantay dagat at mapatunayan na sila'y kumikilos nga. Hindi lang ho puro salita. Balikan ko natin mga kapuso yung pong naging panayam ng Super Radio kay Ginoong o kay Kagawad John Vallarta. Ang nakikita naming solusyon talaga dyan, sana umaksyon yung LGU natin, bantay dagat natin, or gumawa sila ng kaparaanan na paano magkaroon ng bangka na naka-station dito yung bantay dagat natin. Kung talagang gusto nilang matutukan yan,
at mapatunayan na talagang may gumagalaw. Sa ngayon, ang tanging masasabi ko dyan, Sir Joseph, Oo. kung baga sa sunog, may usok talaga yan eh. May mga sabi-sabi sila, kaya lang hindi namin matsamba-tsambaan. Alas 6:26. Maaring may buyer talaga ng isda pero sinasabi ang kagawad ang mismong bumibili ng huli sa kompresor. Hindi nila masabi dahil may iba din ng huli ng legal o namamana at naisasama doon pero hindi pa nila napapatunayan ang sinasabi na galing sa isla na may kagawa doon dahil nag-iikot na sila sa naturang isla kasama Philippine Coast Guard. Balit wala silang mahuli, mga kapuso. Siguro naman kung sa buyer, may buyer dito ng isda. Okay. Pero yung sinasabi nila na yung mismong kagawad na yan ang bumibili ng huli sa kompresor, Oo. hindi natin sigurado kasi talagang may namamana, may bumibili. Baka naihalo sa namamana ng legal. Hindi rin natin sigurado na yan ay huli sa kompresor kasi unang-una, kahit nahuli yan sa kompresor, may pana yan. Tapos, pangalawa, marami yung namamana dito ng mano-mano sa gabi-gabi. Kaya yung sinasabi nilang may namimili, talagang may bumibili. Okay. Ng mga huli na yan, ng huli sa pana. Pero yung sinasabi nila na dyan dinadala sa isang kagawad, siguro, nakikita siguro nila na dyan dinadala yung galing doon sa isla, kaya nasasabi nila. Ngayon, doon naman sa isla, siyempre, yung binabanggit din nila siguro na doon ang galing sa isla na may kagawad din naman kami doon, ay yun ang hindi namin talaga pa napapatunayan, ano? Dahil minsan na naming naikutan na 2 beses o 3 beses na namin sinubukang ikot-ikutan yung Matukam. Kasama yung PCG natin, hindi namin talaga Alas 6:28 na ho ng umaga. Samantala sa kaugnay na balita, maaari manong may kakampi sila sa lugar. Dahil high-tech na technology ngayon na kapag may nakitang gagalaw, ay kagyat na ipaparating ang impormasyon o may kakampi sila sa loob, pero hindi raw nila masabi kung may mga matayan na pwedeng ilagay sa kanila. Oo, maaari nga sigurong may kakampi sila rito. At yan na ngayon sinasabi na high-tech na kasi yung teknolohiya natin ngayon. So, ay paparating talaga ng halimbawa may gagalaw or what, baka may kakampi sila sa loob. Hindi natin masabi yung ganong estratehiya dahil alam mo naman pagka medyo illegal ang galaw, siyempre kompleto yan sila. May mga mata-mata yan sila na pwedeng ilagay sa amin. May kakutsaba doon sa loob na nagsisilbing mata ng mga illegalista, no ho? Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ay si Kagawad John Vallarta ng Barangay Kalandagan, dyan po sa Araceli, Palawan. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sana ho, masolusyonan na ho yung problema na yan. Illegal fishing activities diyan po sa bayan po ng Araceli. Ang ako kay Mayor Emil Neri ng Linapakan. Ang bilis ng pagtugon nila sa mga problema sa karagatan. Dati pag didinamita, ay ang dami rin hong dynamite fishing ho dyan sa kanilang munisipyo. Pero nasolusyonan na ho nang siya ang maging alkalde ng naturang bayan. Sana mangyari na rin ho dyan, mga kapuso, sa Araceli, Palawan. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ho ng Lunes, Enero 26, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig.
At sa ilang saglit mga kapuso, sa inyo na ang ating pong anong sa inyo, ang sa ninyo ang mahalaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Si Rodel Guzman sa Anong Sa Inyo? Alas 6:38 na ho ng umaga mga kapuso. Tayo ho ay nasa bahagi na ng ating pong palatuntunan na anong sa inyo, ang sa ninyo, ang mahalaga. Si Rodel Guzman sa Anong Sa Inyo? Magandang umaga kay Sir Brian Tabang, ganun din kay Sir Del Aurelio. Diyan po sa Aurelio Compound at magandang umaga rin daw ho sa lahat ng mga empleyado ng Puerto Princesa City Water District. Doon po sa mga katrabaho ni Sir Del Aurelio. Magandang umaga ho sa inyo. At sa mga kapuso po natin sa Aurelio Compound. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Kay Ma'am Cherilyn Miranda Arcanio, magandang umaga. Kay Ma'am Silvia Escobin Espada, magandang umaga ho sa inyo. Kay Ma'am Mimi Silis, ano ho? Magandang umaga rin po. At kay Ma'am Leia Amorganda, may amor na, may ganda pa. Kay Ma'am Nieves Bara, magandang umaga ho sa inyo, Ma'am. Yan po sa Barangay Mauyon. At kay Ma'am Istmao Lianera, nakikinig pa rin ho sa atin. Happy Monday po. Yan na umaga sa inyo, ma'am. At kay Bishop Thomas Jasper Candole. Sabi ni Bishop, good morning, Super Rodel. Good morning din po sa mga PDLs ng Facility for the Elderlies ng Iwahig Prison and Penal Farm. Patuloy pong sa Diyos manalig at umasa. Ang bawat gising ay blessing. Salamat, Super Rodel. Salamat sa Super Radio. God bless po. Maraming salamat din po sa inyo, Bishop Thomas Jasper Candole. Kay Sir Randy Bacumo, magandang umaga ho sa inyo. At kay Ma'am Adela Lastimoso, Kanupin, good morning. Paulit po, pakitawagan mo po si Vilma Perlas diyan sa sugod ng Babuyan na bumaba po siya kasi ngayon magpahatid siya kasi may magpasugod ang mga bangla. Ngayon, wala kasi ang kasama niya. Baka wala ang kasama siya. Magbaba po kayo ngayon din. Umaga, pakibasa po, Super Rodel. Kaya tinatawagan po natin si Vilma Perlas. Diyan po sa sugod ng Babuyan na bumaba po kayo ngayon. Magpahatid siya kasi magpasugod ang mga bangla, mga bata siguro to. Sige po, Ma'am Adela Lastimoso. Kay Ma'am Evelyn Paduga Dator, yan umaga, Ma'am Evelyn, di ba kayo nadadaanan ng mga kawatan? Mga magnanakaw dyan sa Barangay Santa Monica? Mga kapuso, ang topiko po natin ngayon ay may kaugnayan pa rin sa mga problema ho natin sa mga kalsada. Problema ang kalsada sa mga munisipyo at maging dito po sa siyudad ng Puerto Princesa. Mantakin nyo yung pong inireklamo ni Ginoong Mamerto Manga diyan po sa Barangay Tagumpay, sa Sitio Candelaria, Barangay Tagumpay sa Rojas, Palawan. Hanggang ngayon, mga kapuso, nakatenga ang kalsada. Pinuntahan lang ho ng mga heavy equipment. Ngayon,
nakatingga na. Problema din ho mga kapuso yung pong isang kalsada dyan po sa Taytay, Palawan na naging viral pa sa social media dahil agaw pansin sa mga netizen yung pong maputik na kalsada at tinaniman ako ng saging. Diyan naman ho sa bayan ho na Magsaysay. Kalsada papuntang Barangay Imilod mula Igabas. Nako. Isang lane lang ang naipagawa, hindi na rin po nabalikan, hindi na rin po naipagawa ng gobyerno. Unang provincial government, ilang taon na ang nakaraan. Dito naman ho sa Puerto Princesa, mga kapuso, inireklamo rin ng ating pong mga kababayan yung pong mga binutas-butas na kalsada. Abay, ang tagal na, hindi pa rin ho binabalikan. Diyan naman ho sa Barangay Salvacion sa Rojas, Palawan. Binakbak din yung simento sa kalsada sa Barangay Salvacion. Ngayon nakatenga rin, mga kapuso. Hindi ho tinatrabaho ng kontraktor. Mga kapuso, sa mga sitwasyong yan, anong say ninyo sa ating pong mga local government unit? Kailangan bang butas-butasin yung pong kalsada? Kailangan bang i-grader at basta iwanan na lang? O tapusin muna ang isang proyekto bago lumipat sa ibang lugar? Anong sa inyo, mga kapuso? Pwede na ako kayong tumawag, pwede na rin ako kayong mag-text sa inyo pong mga reaksyon. Si Rodel Guzman sa Anong Sa Inyo? Nakikinig sa atin, nakikinig din po sa atin si Ma'am Ella Lee at yung kanyang mahal na ina na si Ma'am Lucita Asyado ng Barangay Tagboros. Habang nagkakape at nakikinig ho sa atin, maraming salamat, Ma'am Lucita Asyado, sa inyo pong asyadong pakikinig sa Super Radio. Salamat po sa inyo, Ma'am, ha? Salamat. Excuse me po. At magandang umaga rin kay Renz Errol Lagrada sa Avidra. Nakikinig din po sa atin. At kay Pastor, nakalimutan ko eh. Ang pangalan ko ni Pastor, saglit lang ha. Si Rodel Guzman sa Anong Sa Inyo? Nawala na sa akin yung pangalan ko ni Pastor. Pumunta pa ho dito sa ating pong himpilan. Ano ho? Nakalimutan ko na. Di bale, hanapin ko lang. Pwede na ho kayong mag-text. Pwede na ho kayong magpadala ng inyong pong mga reaksyon, mga kapuso. Kailangan bang butas-butasin? Kailangan bang i-grader ang isang kalsada na hindi na maitutuloy yung paggawa?
Alas 6:48 ho ng umaga, sabi ni Sir Ferbas, Super Rodel, sabi ni GovGCA noon, mapasimento niya ang mga kalsada sa buong Palawan. Saan na raw? Sa bagay, yung isang lane doon sa Magsaysay, proyekto pa raw yun ni dating congressman at dating governor Baha Mitra. Nagpalit-palit na ho ng ibang gobernador, hanggang ngayon isang lane pa rin. Sabi naman ni Sir Michael Macairan Velasco, magagawa lang po yan kapag eleksyon, Super Rodel. Hihihi. Sanay na tayo sa ganong kalakaran. Sabi naman ni Sir Jerry Bato, nako idol, yung ni-request namin na kalsada na ang daan namin dito sa Barangay Tagabinet, papasok ng Sitio Makirawa, ilang dekada na. Tiisin namin dito, hindi man lang pinapansin ng city government para saglit lang. Ang karugtong eh. Tiisin namin dito, hindi man lang pinapansin ng city government para mapakalsada na ito, daan. Namin dito pag ulan madulas, maputik, lubak-lubak. Pansinin nyo naman, dito ilang dekada na. Hoy, city government, ang kalsada daw sa sa Sitio Makirawa. Tagabinet, ilang request na raw ho. Wala, hindi nyo raw pinapansin. Paano kasi, Karodel, yung gobyerno natin masyadong mapagtanim ng sama ng loob pag hindi bumoto sa kanya, hindi niya babalikan at tutulungan. Katulad ngayon sa aming mga tricycle driver na hindi bumoto sa kanya, yun ang iniipit nila ngayon. Yung transport sector, Karodel. Sige, salamat sa inyong reaksyon. Alas 6:51 ho ng umaga. Si Rodel Guzman sa Anong Say Nyo? Sabi naman ni Ma'am Flor, bakit ang dami pong sinisira at inaayos uli? Samantalang marami pa din talagang maayos, katulad na lang po ng Esteban Road. Saan yan? Grabing kalbaryo, umulan at umaraw man, may sinimento parte pero ilang metro lang. Pag tinambakan ng graba, maayos lang ilang linggo o buwan. Kung minsan kasi sinisira lang ng isang tracking service, araw-araw dinadaanan nila. Sana po mabigyang pansin ang aming hinaing. Sige po. Sabi naman ni Ma'am Loyla Helbuela, grabing lubak dito sa amin sa Baringbing. Di man lang mapasimento. Saan ang Baringbing? San Manuel, Baringbing, San Manuel. Line 12, meron pong live na reaksyon. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga po, Carlo din. Yes, sir. Reaction po natin, sir. Sa tingin ko, ayusin lang siguro yung pagpaplano. Yung participatory ba yung planning? Lalo na dyan sa highway, yung sector kasi ng infrastructure, hindi yata well represented ng mga civil society organizations.
Sa local government unit natin kasi required na yan eh. Hindi ko lang alam sa national government. Kasi importante yung participatory planning and then yung civil society organization. Kasi sila yung mag-feedback kung ano ba yung magiging priority dapat eh. Eh, tulad nga dito sa yung mga pinag-ibaan na, mga ganyan. Hindi pa naman priority, di ba? Ayos-ayos pa eh. Daming priority. Lalo na, tingnan mo dito sa WPO, nasa gitna ng kalsada yung mga estudyante nagalakad eh. Walang sidewalk. Tapos medyo lubak-lubak na yung kalsada rito. Sana yung maintenance natin, kunting sira pa lang ayusin na para hindi maglaki. Hindi mas magastos. Eh, maliit pa lang, ayusin na para hindi nga magalaki. At yung kasada namin dito sa Santa Monica, ayun, nasa gitna na naman nagadaan yung tubig pag nag-aulan. Ayun, lapit lang namin sa City Hall, pati yung WPO, lapit lang yung City Hall eh. Eh, kung represented naman ng Civil Society Organization, baka yung Civil Society Organization naman, hindi naman nakiano dito sa mga tao talaga. Kasi yung Civil Society Organization, dapat i-represent din lang yung mga tao talaga. So, kausapin din lang yung mga tao kung ano ba talaga needs ng mga tao. Kasi ang pagpaplano, ano talaga ito? Concerted effort ito. Hindi pili itong ahensya lang mga gano'n. Dapat yung mga lahat ng stakeholders involved yan. Yan lang sa akin, Caronel. Maraming salamat po. Sige po. Salamat, Sir Engineer Rodi Flores ng Barangay Santa Monica. Sabi naman ni Lan Binaga, alam niyo, Carodel, dito lang sa Puerto Princesa na ang kalsada pinapalitadahan. Pag kunting may biak at nakikita yung palpak nila, papalitadahan lang. Anong klase yan? Sige po, salamat. Line 12, mayroon pa rin pong reaksyon. Hello, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Yes, sir. Maganda ang signal natin. Maganda, sir. Go ahead po. Sino po reaction? Ang reaksyon ko tungkol sa pagkukontrata na yan, sa pagpapasaayos ng mga ating mga kalsada, particular na sa Puerto Princesa at sa ibang area. Ganito lang po yan kasamang Rodel. Kasi kung aayusin nila ng lifetime, halimbawa ang isang lugar, nagkakalaga ng 100 million. Tinapos nila at nagiging matibay, aabotin ng 50 years, matagal sila kisita sa area na yan. Ang gusto nila, hanggat mari, pagkatapos ng 5 years, pag 6 years, sila na, kukontratahin nila ulit. So, tuloy-tuloy yung kalangkitan sa area lang na yan. Sa susunod, mga after 5 years ulit, nasisira, sa trabaho, ina naman na. So, tuloy-tuloy ang kanilang pagsalok sa balon, di ba? Kasamang Rodel, kung naintindihan nila. Ganun lang yan, gusto nila tuloy-tuloy sa isang area. Yung balon, walang katuyuan. Kahit tagtuyot ang panahon, ang bulsa nila, walang katuyuan. Kadig dito, kadig doon. Ganun po yan ang mga kontraktor. Sana nga, naging kontraktor din tayo para kasabay tayo nila na taalok na lang, di ba? Pero kung tatrabahoin talaga nila, katulad ng mga kontraktor dito nung araw, na taga ibang bansa, pag nagtrabaho sila 50 years bago magkakaroon ng kasalanan. Kung gano'n ang gagawin ng mga kontraktor dito sa ating bansa, walang mahirap, hindi maghihirap ang ating bansa. Hindi katulad ngayon na korupto. Salamat po kasamang Rodel. Sana maintindihan ng taong bayan. Salamat po. Si Mr. Secret Boy ng Puerto Princesa. Carodel, dito Sunflower, San Miguel. Magkabila ang dulo, hindi pa rin nasisemento. Pero dinadaanan bilang
alternate road papuntang MP Road. Sige po, ano ho? Salamat sa inyo pong reaksyon. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron. United Homes First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Si Rodel Guzman sa Anong Sa Inyo? Magandang umaga kay Ma'am Angelita Navilla Cadiena. At happy birthday kay Ma'am Fe Salinas Magbanwa. Happy birthday. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon pong Enero 26. Happy birthday sa inyo, lalong-lalo na kay Ma'am Fe Salinas Magbanwa. Happy birthday, sa'yo ang inumin. Dati mayroong ganyang pangalan sa Kapitolyo. Happy birthday. Pero nasa El Nido na ho yun. Di tayo malas. Happy birthday kay Ma'am Fe Salinas Magbanwa. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan. Mula kay Super Leia Lynn Aranilla. Bakit ang dami pong sinisira, tinaayos uli, samantalang marami pa rin na di maayos? Katulad na lang po, okay, sa Esteban Road, sa bang Esteban? Grabing kalbaryo, umulan na tomorrow man. May sinimento parte, pero ilang metro lang. Paano kasi mandurugas ang nakapwesto? Sabi ni Bong Laurel. Okay, sige po. Dakanay Road 1 din sana, dulo maraming nakatira. Pero hindi pa raw ho na si semento. Bigyan pansin naman. Alas 7 na mga kapuso. Teka muna, good morning daw po pa shout out na maagang naka-tune in dito sa barangay Maruyugon, sina Lola Banji Bantog, Lani, Lani Bantog, Auntie Mang, si Auntie Mang Valoroso, President ng aming Purok, Bads Valoroso, sa lahat ng maaga nakikinig, malamig na umaga sa inyong lahat. O sa atin lahat, sabi ni Ma'am Jenny Valoroso Ricari. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aking pong partner sa bahaging teknikal, Super Rene A. Olape. Sa bahaging produksyon naman, kasama po natin ang aming pong production assistant, si Super Leia Lynn Agnas Haranilla. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman. Wala akong kinikilingan, walang pinoprotektahan. Labanan ho ang fake news, dapat totoo. Susunod na ho mga kapuso ang Super Balita sa umaga nationwide. Si Rodel Guzman sa Anong Sa Inyo? Nag-uulat live mula sa Super Radio